Magandang umaga po at pinagpalang araw ng ating pong pagbubulay-bulay. At gayon din ay ang ating pananalangin para po sa ating mga minamahal na kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, muli po ang katuwaan at kagaanan ng aming kalooban na may dulog sa inyo mga kapatid naming may karamdaman. Pinapanalangin po namin si Molly. Kaya po ang patuloy na magpalakas sa batang ito at naway ang mga paghahanda na gagawin upang maisakatuparan ang paggagamot sa kanya. Tulungan po ang mga manggagamot at ang Ate Jerlyn at ang kanilang buong pamilya upang maihanda po at magawa ang pinakamainam at mabuti para kay Molly. Pagalingin mo po at palakasin ang batang ito. Ganyan din Panginoon si Pilasar, pangunahan mo po siya. Pagpalain at kayo din po ang maghanda sa kanya hanggang sa may takda ang araw ng pag-o-opera sa kanyang puso. Punuan mo po ang lahat ng pangailangan. Ngayon si Kuya Boet, ang kanyang pagpapakimo, kayo po ang mangunat gumabay sa kanya. Ngayon din ang Nanay Daisy, ang kanyang tuhod, ang kanyang likod, ang Nanay Merced, ang kanyang puso. Kayo nga po ang mangunat gumabay sa kanya. Ngayon din ang Mama Bay, kayo nga po ang patuloy na magpalakas sa kanya. At muli Panginoon, sa umagang ito, muli pong gamitin ninyo ang inyong mga salita sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay hangin po natin sa aklat po ng unang kronika, 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, seek His face continually. Hanapin palagi ang kanyang mukha. Paano nga ba nasisilayan ang mukha ng Diyos? Ang wika, hanapin natin ang Panginoon. Paano natin siya makikita? Tulad ng mahusay na mang-uukit, nawa ay mabigyan tayo ng kakayanang mabanaag ang mukha ng Diyos gamit ang ating pananampalataya. Seek His face continually. Hanapin palagi ang kanyang mukha. Ang talatang ating pinagbubulay-bulayan ay bahagi ng awit ng pasasalamat ni David. Sabik na siyang makasamang kaban ng tipan ng Diyos. Sa katunayan, matagal-tagal din nilang inaantay na maibalik ito sa kanila dahil sa naagaw ito ng mga kaaway na Pilisteo. Nang masupil nila ang mga ito, isa sa unang tiniyak ni David ay ang mailagay sa mainam na lugar ang kaban ng tipan. Unang Kronika Kabanatang 15. Talata po ay 1 hanggang 2. Natuwa si David sapagkat muli na naman silang makakasangguni sa Diyos tulad ng kanilang nakaugalian. Unang Kronika Kabanatang 14, talata 14 hanggang 16. At si David ay sumangguni uli sa Diyos at sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang aahong kasunod nila. Lihisan mo sila at pumaroon ka sa kanila sa tapat ng mga puno ng Morales. At mangyayari na pagka iyong narinig ang hugong ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng Morales, na ikaw ay lalabas sa pakikibaka sapagkat ang Diyos ay yumaon sa unahan mo upang saktan ng hukbo ng mga Pilisteo. At ginawa ni David kung ano ang iniutos sa kanya ng Diyos. Nakatitiyak ng pananagumpay si David dahil sa pagsangguni o paghanap sa mukha ng Diyos. Seek His face continually. Hanapin palagi ang kanyang mukha. Kung ganoon na lamang ang kanilang pagdiriwang sa pagkalagay ng kaban ng tipan sa tabernakulo, unang Kronika, Kabanatang 16, talatang 1 hanggang 3. Nagsimula silang maghandog at magpasalamat sa Diyos, talatang 4 hanggang 6. Nagpapahayag ito na ang pakikipisa ng Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan at maaari silang sumangguni o magtanong anumang oras at pagkakataon. Ibig sabihin, hindi sila mahihirapang hanapin ng Diyos. Dito pinakita ni David ang kanyang kagalakan. Ang kanyang tuwa ay mula sa kapanatagan na muli na namang nakasisiguro sila na kung hahanapin nila ang mukha ng Diyos, ay matutuntun nila ito dahil ang kaban ng tipan ay simbolo ng kanyang pakikipisan. Dama sa awit ni David ang kasiguruhan, talatang 8 hanggang 6, unang Kronika Kabanata 16. O kayo'y magpasalamat sa Panginoon, magsitawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kanya. Salitain ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa. Magpakaluwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galak ang puso niyaong nagsisihanap sa Panginoon.
Tila baga sinasabi ni David na narito ang Diyos kasama natin at ang kanyang lakas at ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang habag ay sa atin. Pumanatag tayo sapagkat maaari nating hanapin ang kanyang mukha at matatagpuan natin ito. Seek His face continually. Hanapin palagi ang kanyang mukha. Nawa sa tuwi-tuwi na, tulad din po ni David, masaya tayong hinahanap ang mukha ng Diyos. Tulad din ng mangukit, napabanag po natin ang hugis, ang ngiti ng Diyos, at kahit sa himpapawid o sa ulap nakikita natin ang mga mata ng Diyos na nakatingin sa atin. Ika nga po ng awit 32, talatang 8, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Sana po masaya o malungkot, maginhawa o masalimuot, may kakapusan o sagana at sa lahat ng pagkakataon, lagi nating hinahanap ang mukha ng Diyos. Dahil mahalaga sa atin ang ipapakita niyang ngiti at titig. Mahalaga sa atin kung natutuwa siya o nalulungkot siya. Doon po naaayon ang kahulugan ng ating mga araw. Ang ating tuwa ay kapag nakita natin na nakangiti ang Diyos. At ang ating lungkot ay kapag nabanag natin na malungkot ang mukha ng Diyos. Mahalaga po na sa ating buhay bilang mananampalataya, binibigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na mabanag. Hindi nakikita ng pisikal na mata ang mukha ng Diyos, subalit nakikita ng mata ng ating puso at pananampalataya kung natutuwa o hindi ang Diyos. Nawa po sa araw-araw, gamit ang salita ng Diyos at ang pagkakilala sa Kanya, naway mabanag natin ang Diyos at makita natin at matiyak natin siya'y natutuwa sa ating mga ginagawa. Seek His face continually. Hanapin palagi ang kanyang mukha. Ika nga po sa unang Kronika, kabanatang 16, talatang 11, seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Mapalad ang isang mananampalataya. Lagi niyang nakikita ang nakangiting mukha ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po. Tulungan mo po kaming lagi na hanapin ang iyong mukha at sumangguni sa inyo. Huwag kaming hahakbang o gagawa ng anumang bagay na hindi namin natiyak kung ano ang kalugod-lugod sa inyo. Sa araw nito, Panginoon, tulungan po ninyo kami na makita ang mukha ninyo kung natutuwa o hindi sa mga bagay na aming nais gawin at sa mga bagay na aming gagawin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa iyong mga salita. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.